Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong nakita kong post coming from Ma'am Joey. So dito sa post ni Ma'am Joey, sabi niya rito, iginit ng gobyerno na ligtas umanong kainin ng palumang stock ng bigas. Bigas na paluma na pero maganda pa ibebenta ng gobyerno ng 29 pesos. 'Di ba? Hindi ko ma-zoom pero coming from here, kung makikita nyo ng maigi guys, no? Nakikita nyo na medyo may maitim-itim na ng konti. Hindi na siya yung maputi-puti. So I really thought na it was just an article na sinulat, but then again, nakita ko itong ng news na to. Okay? Pakinggan natin, sabi na ang inulat dito ng ABS-CBN. Nakahilera pa sa Kadiwa Center ng Department of Agriculture ang mga ibinebentang murang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. So kung i-scrutinize natin to guys, broken na siya. Okay? Tapos medyo may kaitim-itiman na. Hindi ko alam kung nalasahan nyo na ba yung lumang stock ng bigas. May something, may aftertaste, may amoy. Hindi naman mabaho pero alam mong lumay. Ito, ngayong Miyerkules, June 19, inanunsyo ng NFA na galing ang mga bigas na ito sa kanilang aging stock o yung mga paluma na pero maganda pa ang kalidad. Sa definisyon ng NFA, ang aging stock ay yung mga bigas na higit 3 buwan o palay na higit 6 na buwan. Tiniyak naman ng DA na ligtas pa itong kainin. Hindi maglalabas ang NFA ng stocks unfit for human consumption. So may procedure naman sila dyan kung talagang hindi na nabenta yung mga lumang luma na. Bago nire-release yan, merong laboratory test. Imagine niyo, no? Yung pakainin ka ng lumang bigas, parang dating sa akin para kang asong pakakainin ng bahaw. 'Di ba? Ang tanong, deserve ba ito ng mga less fortunate nating kababayan na pakainin yun ng lumang stock ng bigas? Even if magparan ka ng test, even if sabihin mo fit pa siyang kainin or safe pa siyang kainin. But the fact is, ito ay lumang stock. Imagine niyo na lang guys, no? Tayong Pilipino, mahilig tayong kumain na laging may kanin. So yung bilis ng pag-consume natin ng mga bigas ay napakabilis din. Hindi ba? Halimbawa na lang sa isang household with a family of 6 or 7 or 8, gaano ba katagal sa kanila ang isang sakong bigas? Yung isang sako na yun ay 25 kilos. Baka nga hindi pa yun naabot ng 1 buwan. Pero dito, may naitago pa silang ganyang katagal na bigas. Ang tanong, bakit? Diba? Bakit nakakayanan nila na makapagtago ng bigas as old as 3 months? Tapos dahil hindi na ibenta, ano nangyari? Kahit nga mahal ang bigas, bumibili ang Pilipino, hindi ba? Tapos bebentahan mo yung less fortunate natin ng bahaw, ng pangkaning baboy, ng pangkain ng aso. Parang, para sa akin hindi makatarungan ng dating eh. Kasi kung ganyan lang din naman na ipapakain natin sa mga kababayan natin, baka ang ending yan, gaya, if you recall, no, nagpalagay ng price cap si PBBM. Sabi niya, lagyan mo ng price cap yan, 45 pesos, 43 pesos, somewhere there. Ano sabi ng mga kababayan natin? Di bali na kung bumili sila ng mahal basta nakakain kaysa sa mura na ipapakain lang din nila sa mga alaga nila. So ano ang masayang? Nagbenta ka nga ng mura,
pero hindi naman nakain. O bumili ka na lang ng mahal, pero sigurado kang kakainin mo. Inaprubahan ng NFA Council na ibenta ang mga palumang stock para matulungang makabili ng mas murang bigas ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino. At para maiwasang mabulok ang mga ito, inaasahang halos 7 milyong pamilya na binubuo ng mga solo parents, PWDs at mga miyembro ng 4Ps ang makikinabang dito. Alam mo, naawa tuloy ako dito sa mga taong to na magkukonsume ng palumang bigas. I'm very sure na itong mga to, bilhin man nila yung 29 pesos na yan, baka ipakain lang nila yan sa mga hayop nila. Whether pusa, aso, baboy, I don't know. Diba? Sige, syempre, sa mga piloso pong BBM supporter, bibili nila eh. Then good for you, kainin nyo. Pero ako, kahit binotok si BBM, hindi ko kakainin yun. Binuhay nga ako ng magulang ko na hindi ako pinapakain ng mga palumang bigas eh. Diba? Kahit isang tuka lang kami. Isang card, isang tuka. Minake sure na mga magulang ko na yung mga binibigay nila sa amin, pinapakain nila sa amin, hindi yung tipong pang supply na para ipakain na lang sa aso. Ngayong Hulyo, formal na ilulunsad ng Department of Agriculture at ng NFA ang Bigas 29 at kasamang bebentahan ang mga indigenous people o mga IP. Imagine mo, ipapakain sa inyo, yung Bigas 29 na yan, ipapakain sa inyo yung mga palumang stock. At least alam nyo. Alam mo, I think we should thank Department of Agriculture for being transparent. Na yung ibibenta sa inyo worth 29 pesos na bigas, bigas na para lang hindi makain ng tao. Ang tanong nga rin dyan sila ba kakain yan? Ipapakain ba nila sa mga anak nila yan? Si Bongbong Marcos ba kakainin yan 29 pesos na yan? Papakain niya ba yan sa asawa niya, sa aging niyang ina, sa mga anak niya? Papakain niya ba yan? Diba? Dapat ang ipakain ni BBM sa bawat Pilipino o yung kinakain niya rin. Kung nagpapakain siya ng mga steak dyan sa loob ng Malacanang, he should make everything affordable for people to enjoy whatever it is na kinakain niya dyan sa loob ng Malacanang. Hindi yung magpapabenta siya ng mga lumang-lumang bigas para ipakain sa mga kababayan natin. Diba? Ayan, bebentahan ng mga benepisyaryo hanggang 10 kilos kada buwan. 10 kilos, 290 worth. Ito, band-aid solution na naman ng administrasyon ni PBBM. Tapos magugulat na naman tayo. Sino na naman yung nag-hoard dyan? Sabihin ko sino may kapasidad. Yes, alam ko may mga may target beneficiaries tong mga to. Lahat ng bagay dito sa Pilipinas may loophole. Kahit hindi po beneficiary, bibili yan. Paparegister lang sila, makikiusap sila sa may mga ID ng solo parent o mga senior citizen. Ako may magulang akong senior citizen. Pwede nyo sabihin, pakibili ako ng ganito. Dalawa yung magulang akong senior citizen. Kahit hindi nila yung kakainin. Pabibili ko lang yan sa kanila para pakain sa aso. Dahil hindi ako magpapakain sa magulang ko ng ganyang klaseng bigas. Ano mo kung kanino ako naawa ako sa mga kababayan natin. Na yung mga lumang-luma, yung term talagang ginamit nila dyan, lumang-luma. Those are not my words. Yan yung mga term na ginamit dyan sa news na yan. Lumang-lumang stock. Diba? Deserve ba ng mga Pilipino kumain ng mga lumang-lumang stock ng bigas?